Makinig mga senior citizens. Senior Citizen ID, may expiration nga ba? Dapat ba itong i-renew? Yan ang ating sasagutin mula po sa katanungan ng ating ka-vlog. Mamaya-maya po yan. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto ha, makinig mga Filipino senior citizens. Atin pong sasagutin ang katanungan na nagmula po sa isa sa ating taga-subaybay dito sa ating YouTube channel mula po kay Lereo Pasqua. Kanya pong tinatanong kung ang senior citizen ID nyo po ba, ito ba ay mag-i-expired ba daw? Kailangan ba itong i-renew? So yan ang ating sasagutin mga ka-vlogs. So anyway, maraming salamat po Sir Pasqua sa iyong pagbahagi ng iyong katanungan dito sa ating channel. At ito nga po ang ating bibigyan linaw sa episode na ito. So para po sa kaalaman ng lahat ng ating mga nagkakatanda, meron tayong dalawang klase na senior citizen ID sa kasalukuyan. So una po, meron tayong luma o old senior citizen ID na nakukuha po natin sa Office of the Senior Citizen Affairs or OSCA. So gaya ng nasa screen nyo mga ka-vlogs, yan po ang hitsura, no? Yan po ang mukha ng ating lumang senior citizen ID which is nakukuha nyo po o makukuha nyo po sa OSCA office. Okay? Ngayon po, kung inyo pong naalala, no, last year, August, inilunsad po ng DICT kasama po ng NCSC ang Digital Senior Citizen ID. So ang Digital Senior Citizen ID, ito po ay makukuha gamit lamang ang inyong cellphone sa pamamagitan po sa inyong eGov.ph na app. So mag-download kayo ng eGov na PH na app, tapos mag-register, so ma-access nyo na ang inyong portal, and then pwede nyo pong mag-generate ang inyong digital senior citizen ID. So, ang kaibahan niya lang talaga, no? Ang lumang ID kinukuha sa OSCA office. Pero itong digital senior citizen ID, hindi nyo na kailangan pumunta sa OSCA office kasi kahit saan kayo, basta may wifi, may data, pwede nyo ma-generate ang inyong digital senior citizen ID. Pangalawa, ang kaibahan nila ay ang lumang senior citizen ID, dala-dala nyo po, no, sa inyong pitaka para maka-avail kayo ng discounts, mga benefits, no, gaya po ng diskwento sa pamasahe, no, hinahanap po yan, pag-grocery at iba pa. Samantalang itong ating digital senior citizen ID ay dala-dala nyo po sa inyong cellphone lamang, no? So online kasi siya, digital. Walang tsansa na makaligtaan. Kasi nga, madalas hindi na-avail ang mga discounts, mga benepisyo dahil nakalimutan po yung senior citizen ID, no? Sa bahay. Meron kasi tayong mga senior citizen na hindi halata na mga senior na. Kaya hindi mapagbigyan na bigyan ng diskwento. Kasi nga, mga mukhang bata pa, di ba? So, kailangan talaga ng pruweba na may senior citizen ID ka. Madalas, nakakaligtaan yan. Kaya dito sa digital senior citizen ID, hindi na po makakaligtaan kasi nasa cellphone nyo lang mga ka-vlogs. Okay? So, yun po ang dalawa natin na senior citizen ID sa kasalukuyan at yan po ang mga kaibahan nila, no? Mga ka-vlogs. So, dito tayo sa katanungan, balik tayo. Kung meron bang renewal, meron bang expiration ang mga senior citizen ID na ito? Well, ang kasagutan, wala po, no? Walang expiration. Mapalumang senior citizen ID man o digital senior citizen ID, no expiration. So, ibig sabihin, hindi na kailangang mag-renew, no? Mga ka-vlogs. Hanggat hindi po yan nawala, hanggat hindi nyo po yan na-misplace, hindi kayo makakakuha ng bagong senior citizen ID. So in case naman na nawala ninyo, nakaligtaan, hindi na alam kung saan napunta, nailagay, pwede naman po kayong kumuha ulit ng kapalit sa OSCA office
or mag-generate muli ng Digital Senior Citizen ID? Well, dagdag ko na din po, Sir Lerio Pasqua, sa nagtanong at sa ating mga vlogs, no? Ang atin pong luma na Senior Citizen ID, valid po yan, no? Valid po yan, wala pong pinagkaiba sa validity dito sa Digital Senior Citizen ID. Pareho lang po sila na valid. So, it's either old Senior Citizen ID or Digital Senior Citizen ID, pareho po yan na valid at pwedeng gamitin sa pag-avail ng benefits at discounts, mga ka-vlogs. So, nasa inyo na po yan kung alin po ang mas magaan o mas komportable kayong gamitin. Yun bang lumang Senior Citizen ID from the OSCA o Digital Senior Citizen ID? Kayo na po ang mamili niyan, mga lolo at lola. Kaya ha, Sir Lerio Pasqua, sana nasagot ko po ang iyong katanungan at sana po maliwanag po sa inyo, mga ka-vlogs. Kaya naman, itatanong ko ulit ito sa inyo, mga senior citizens. Alin po ba ang mas komportable kayo? Alin po ba ang mas okay kayo na gamitin? Yung mula po ba sa OSCA na lumang ID o itong Digital Senior Citizen ID? Ibahagi niyo po ang inyong comment at reaction sa balitang ito sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, o di kayo bago ka pa lang dito, i-click nyo muna ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para una ka sa mga balitang i-upload ko. Maraming salamat po, mga ka-vlogs. God bless. Mag-ingat po ang lahat.